Kalokohan ito, sigaw ni Cynthia mula sa dining room. May family dinner kami dito. Ngunit nakita ko ang mga kamay ni Isabel na nanginginig habang nagkakalkal siya sa mga legal papers. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanyang maingat na binuo na fakad na parang isang wrecking ball sa manipis na papel. Ma'am, ito ay tungkol sa Lux Living Essentials online store at maraming counts ng sadyang fraud. Ang propesyonal na kalmado ng process server ay matalim na nagkaiba sa kaguluhan na sumisiklab ngayon sa kung ano ang naging isang mapayapang pagtitipon ng pamilya. Nadapa si Isabel pabalik sa dining room. Ang mga papel ay kumakaluskos sa kanyang nanginginig na mga daliri. Si Cynthia ay umaabot na sa kanyang telepono, kumpiyansa na maaari niyang lutasin ang anumang bagay sa tamang koneksyon. Wala siyang ideya na ang sarili niyang pagtutuos ay naglo-load sa kanyang screen. Sa iyong mga resources, Ricardo, maaari tayong kumuha ng pinakamahusay na mga abogado sa Maynila. Ang boses ni Cynthia ay may dala ng kumpiyansa na awtoridad ng isang taong sanay na i-manipulate ang kanyang paraan palabas ng mga problema. Ito ay isang misunderstanding lang na malulutas ng pera. Nanatili akong nakaupo, pinapanood ang eksena na naglalahad ng may kasiyahan ng isang konduktor na nagdidirekta ng isang symphony. Hinawakan ni Isabel ang mga legal documents. Ang kanyang mukha ay maputla habang sinimulan niyang intindihin ang saklaw ng kanyang mga problema. Kilala ko ang isang attorney sa pamamagitan ng Instagram na nagdadalubhasa sa mga sitwasyong ito. Patuloy ni Cynthia, nag-scroll na sa kanyang mga phone contacts. Ilang strategic calls ang lilinaw sa lahat. Ilang customer ang nakalista dito? Pumutok ang boses ni Isabel habang iniskan niya ang mga detalye ng lawsuit. P8 million? Wala akong ganyang pera? Magkakapit-bisig tayo bilang pamilya, deklara ni Cynthia. Kumpiyansa pa rin sa kanyang kakayahan na i-orchestrate ang mga solusyon. Iyan ang ginagawa ng mga pamilya. Binuksan niya ang Instagram upang kontakin ang kanyang mga koneksyon sa legal. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago mula sa kumpiyansa tungo sa pagkalito. Ang screen ay binaha ng mga notification, libu-libong galit na komento at mensahe ang lumilitaw ng mas mabilis kaysa sa may proseso niya ang mga ito. Ano? Bakit may libu-libong komento na tumatawag sa akin na fraud? Ang boses niya ay lumaki ng mas maliit sa bawat salita habang nag-i-scroll siya sa digital avalanche. May nagpost ng isang artikulo, Local Influencers Fake Illness Exposed. Sinuri ko ang aking relo, 8 or 5. Ang artikulo ni Jessica Chen ay na-publish eksakto sa schedule. Nakuha nila ang aking medical records. Ang takot ni Cynthia ay bumubuo habang binabasa niya ang screen ng kanyang telepono. Paano iyan posible? Ang mga taong ito ay nagsasabi na nagnakaw ako ng pera mula sa mga cancer patients. Lumapit si Leo, nagbabasa sa ibabaw ng kanyang balikat. Cynthia, anong sakit? Ano ang pinag-uusapan ng mga taong ito? Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit ang kanyang boses ay walang hatid na paninindigan habang nagmamadali siyang sinusubukang mag-delete ng mga komento na lumilitaw ng mas mabilis kaysa sa maaalis niya ang mga ito. Ricardo, kailangan mo kaming tulungan. Gamitin mo ang pera mo para mawala ito. Mawala ito? Sa wakas ay nagsalita ako. Ang boses ko ay kalmado na parang isang ibabaw ng lawa. Ang hustisya ay hindi nawawala dahil hindi ka komportable dito. Tumingin si Isabel mula sa kanyang mga legal papers, sa wakas ay nauunawaan ang coordination. Dad, alam mo ba ang tungkol dito? Nakikita kong kamangha-mangha kung gaano kabilis lumalabas ang family loyalty kapag dumating ang mga legal consequences. Tumayo ako ng dahan-dahan, inaayos ang aking jacket. Ang timing ay kapansin-pansin, hindi ba? Una ang mga legal troubles mo, ngayon ang artikulo tungkol sa medical fraud ng iyong ina. Medical fraud? Ang boses ni Leo ay may dala ng tunay na shock habang ang mga piraso ay nahulog sa lugar. Cynthia, nagsisinungaling ka tungkol sa pagiging may sakit. Ang kanyang Instagram account ay sumabog sa real time. Ang mga screenshot ng artikulo ng Manila Tribune ay kumalat sa iba't ibang platform.
nagpapalaki sa iskandalo ng exponentially. Ang mga komento ay mula sa mga disappointed followers na humihingi ng refund hanggang sa galit ng mga donor na nagbabanta ng legal action. Ito ay coordinated, bulong ni Cynthia. Ang buong saklaw ng kanyang pagkawasak ay nagiging malinaw. May nagplano nito. Ibinigay ko na sa inyo pareho ang aking sorpresa, sabi ko. Lumilipat patungo sa pinto habang ang kaguluhan ay umabot sa crescendo nito. Ito ay tinatawag na accountability. Hindi mo lang kami maaaring iwanan na ganito. Ang desperasyon ni Isabel ay kompleto na ngayon. Parehong babae ay napagtanto na ang kanilang huling pag-asa para sa kaligtasan ay lumalakad palayo. Pamilya tayo. Huminto ako sa threshold, sinasabore ang sandali na hinintay ko ng 2 taon upang maihatid. 2 taon na ang nakalipas, pinalayas mo ako na may 500 at tinawag akong walang silbi. Ang boses ko ay may dala ng bigat ng bawat kahihiyan, bawat gabing walang tulog sa industrial motel na yon. Bawat sandali ng grinding poverty na binaliwala nila. Ngayong gabi ay nalaman mo kung ano talaga ang halaga niyan. Ang pinto ay nagsara sa likuran ko nang may finality ng hustisya na hinain ng malamig at kumpleto. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko ang parehong babae na nakatingin sa kanilang mga telepono, pinapanood ang kanilang maingat na binuo na buhay na gumuho sa real time, habang umatras si Leo mula sa pagkasira ng kanyang kasal. Pagkalipas ng 4 na buwan, tumayo ako sa isang Hawaiian beach, pinapanood ang araw na natunaw sa karagatang Pasipiko. Ang mainit na buhangin sa ilalim ng aking mga paa ay naramdaman na parang kabaligtaran ng lahat ng kinakatawan ng industrial motel na iyon. Ang kahirapan, kahihiyan, desperasyon ay pinalitan ng pagpili, kasaganaan at kapayapaan. Tumawag si Attorney Merced kaninang umaga kasama ang huling mga legal updates. Ang boses niya ay may dala ng kasiyahan nang ihatid niya ang desisyon ng korte. Natanggap ni Isabel ang maximum civil judgment, ulat niya. 8.5 milyong piso, ₱500,000 sa restitution kasama ang court costs. Ang hukom ay partikular na malupit tungkol sa sistematikong kalikasan ng kanyang fraud. At ang mga criminal charges? Felony fraud, conviction, 3 years probation, community service, at permanenteng criminal record. Makikita ng anumang future employer ang mga charges na iyon. Ang legal machinery ay gumalaw ng may hindi matitinag na presisyon. 23 biktima ang nakatanggap ng buong compensation habang si Isabel ay humarap sa 1 dekada ng minimum wage jobs at garnished paychecks. Hustisya na naihatid sa pamamagitan ng tamang channels, eksakto kung paano ko pinlano. Ang pagkawasak ni Cynthia ay pantay na masinsin, ngunit mas publiko. Ang artikulo ni Jessica Chen ay nag-trigger ng isang avalanche ng investigative journalism. Bawat donasyon, bawat fake medical claim, bawat tax discrepancy ay nalantad para sa pampublikong pagkonsumo. Ang kanyang Instagram account ay permanenteng banned. Ang kanyang influencer career ay nabura overnight. Ang BIR audit ay nagbunyag ng 11 milyon sa unreported income. Ang mga penalties at back taxes ay kumonsumo ng bawat asset na naipon niya sa pamamagitan ng panlilinlang. Nagtatrabaho na siya ngayon ng commercial cleaning jobs habang nakatira sa isang studio apartment. Ang kanyang glamorous lifestyle ay pinalitan ng malupit na economic reality. Naghain si Leo ng diborsyo noong Mayo. Pinoprotektahan ang kanyang mga business asset habang wini-withdraw ang sarili mula sa criminal behavior ng kanyang asawa. Maging ang mga passive enabler ay humarap sa mga kahihinatnan kapag ang fraud ay umabot sa sapat na saklaw. Nagbuzz ang telepono ko sa isang real estate alert. Isa pang property opportunity sa downtown Manila, isa pang pagkakataon upang bumuo ng lehitimong kayamanan sa pamamagitan ng aktwal na kasanayan sa halip na manipulation. Pinalawak ko ang aking portfolio ng sistematiko. Bawat tagumpay ay binuo sa tapat na pagsusuri at masipag na trabaho. Mukha kang napakapayapa dito, sabi ni Rebecca, ang attorney na nakilala ko noong Yellowstone trip ko noong nakaraang buwan. Siya ay matalino, matagumpay, tapat, lahat ng kulang sa aking nakaraang relasyon sa pamilya. Parang nagpakawala ka ng isang bagay na mabigat.
Natutunan ko na ang ilang tao ay kumikita ng kanilang lugar sa iyong buhay. Sagot ko. Pinapanood ang mga alon na burahin ang mga footprints sa buhangin. Ang iba ay sumasakop lamang ng espasyo hanggang sa mapagtanto mo ang kanilang tunay na halaga. 3 taon na ang nakalipas, sinukat ko ang aking halaga sa pamamagitan ng kanilang pag-apruba. Ngayon ay nauunawaan ko na ang tunay na halaga ay nagmula sa karakter, integridad, at ang lakas ng loob na humingi ng hustisya kapag pinagtaksilan. Ang 500 na iniabot nila sa akin ay hindi isang insulto. Iyan ay tumpak na pagtatasa ng kung ano ang inakala nilang halaga ng family loyalty, ngunit na miscalculate nila ang lahat. Ang vacation rental sa likuran namin ay kumakatawan sa pagpili sa halip na pangangailangan. Ang investment portfolio ay bumuo ng passive income na magdaragdag sa loob ng mga dekada. Ang mga relasyon na binuo ko ay batay sa paggalang sa isa't isa sa halip na manipulation o pangangailangan. Minsan ay nagtataka ako kung may natutunan si Isabel mula sa kanyang mga kahihinatnan. Ang court-ordered community service sa isang homeless shelter ay maaaring magturo sa kanya kung ano ang hitsura ng tunay na kahirapan. Marahil ang panunood ng aktwal na naghihirap na mga pamilya ay magbibigay ng perspektibo sa mga customer na niloko niya. Si Cynthia ay malamang na hindi na magbabago. Ang mga narcissist ay bihirang bumuo ng insight mula sa mga kahihinatnan, ngunit kahit papaano ang kanyang kakayahan na saktan, ang iba ay permanenteng nabawasan. Ang public exposure ay sumira sa kanyang platform at credibility. Ang araw ay nawala sa horizon, pinipinta ang langit sa mga kulay ng ginto at crimson. Bukas ay lilipad ako pa uwi sa Maynila, kung saan naghihintay ang mga bagong oportunidad kasama ang kasiyahan ng hustisya na nakamit sa pamamagitan ng pasensya at tamang mga channels. 2 taon na ang nakalipas, iniwan nila ako na may 500 at tinawag akong walang silbi. Ngayon ay nauunawaan ko na ang aking tunay na halaga ay walang kinalaman sa kanilang mga opinyon at lahat ay may kinalaman sa aking karakter. Kung gusto mo ang kwentong ito, pakilike po ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Ayan, nakita ko silang lahat. Si Isabel, si Cynthia at si Leo. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Ang process server ay umalis, iniwan ang class action lawsuit sa kamay ni Isabel. Si Cynthia naman, nag-collapse ang Instagram niya. Medical fraud, hay nako. Nagtanong sila kung bakit. Bakit ko raw ginawa ito? Ngumiti lang ako. Accountability, iyan ang regalo ko. Justice ang pangalan. 3 taon na ang nakalipas. Tinawag nila akong walang kwenta. Ngayon, alam na nila ang tunay na halaga ko. Kaya mga kapamilya, kung na-enjoy nyo ang kwentong ito, pakilike po, pakisubscribe at huwag kalimutang i-share. Pindutin ang box sa kaliwa para sa susunod na kwento ng tagumpay. Salamat. Noong araw ng mga ama, binigyan ng aking anak na si Carmela, Mela, ang biyena niya ng bagong kotse na nagkakahalaga ng 3 milyong piso, 3,000. At hiningi niya sa akin na bayaran ko ang mortgage nila bago maglinggo. Nang humingi lang ako ng maliit na regalo, winasak ng malamig niyang hindi ang taon ng aking sakripisyo. Nag-iwan ako ng sulat at umalis. Kinabukasan ng umaga, may 87 akong missed calls. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po sa channel at ipaalam sa amin kung saan po kayo nakikinig sa comments. Sumabog ang pinto. Nabitawan ko ang aking librong pangkasaysayan. Ang salamin ko sa pagbasa ay dumulas pababa sa ilong ko habang bumagsak ang matigas na cover sa sahig nang may malakas na kalabog. Ang puso ko ay humampas sa aking dibdib na parang ibong nakakulong. Hindi na kumakatok si Mela. Nakatayo siya sa aking pintuan, nakakrus ang mga braso. Ang anino niya ay umaabot sa maliit na guest room na naging buong mundo ko na. Ang ilaw sa pasilyo sa likod niya ay nagpadilim sa kanyang mukha, hindi mabasa. Ngunit ang kanyang boses ay may malamig na simoy na parang umaga sa kalagitnaan ng Enero. Dad, tanda mo, ang mortgage ay due na bukas, Lunes, di ba? Bawat salita ay bumagsak na parang yelo. Kung hindi, may alam akong magandang home for the aged. Nakabukas ang aklat sa pagitan namin. Nakakalat ang mga pahina na parang sirang pakpak.
Kabanata Yuto, kapag naghiwalay ang mga pamilya. Tinitigan ko ang mga salita, pagkatapos ay bumalik sa aking anak, ang babaeng dati gumagapang sa aking kandungan, tuwing may bagyo. Mela, lagi akong nagbabayad sa oras. Ang boses ko ay basag na parang lumang kahoy. Ang lupit mo! Ito ang realidad. Lumipat siya ng bigat, ang designer heels niya ay tumunog sa hardwood. May mga obligasyon tayo, mga totoong obligasyon. Kinuyom ko ang kumot hanggang sa pumuti ang buko-buko ng aking kamay. Labintatlong taon ng buhay ang nagturo sa akin ng maraming aral, ngunit walang naghanda sa akin para sa sandaling ang sarili kong anak ay makikipag-usap sa akin na parang isang pasanin na kailangang pamahalaan, na parang isang bagay na itatapon. Hindi pa ako nahuhuli. Ang kamay niya ay iwinagayway ng walang pakialam. Pinutol ang aking mga salita na parang usok lang. Dad! Pakitiyak lang na mangyayari ang Lunes. Lumiliit ang guest room ngayon. Ang mga dingding ay lumalapit. Tinitigan ako ng mga general ko sa digmaan mula sa kanilang mga frame. Mga lalaking may alam tungkol sa pagtataksil, tungkol sa hindi inaasahang pag-atake mula sa pinagkakatiwalaang mga kaalyado, ngunit maging sila ay tila nagulat. Naiintindihan ko na stressed ka sa pera, sweetheart, pero huwag. Ang isang salita ay tumama na parang sampal. Huwag mo na lang gawing mas mahirap ito kaysa sa kailangan. Tinalikuran niya ako. Ang kanyang kulay gintong buhok ay umiindayog na parang kurtinang sumasara sa isang palabas na hindi ko hiniling na makita. Ang kanyang mga takong ay tumunog ng mabilis sa pasilyo. Click, click, click. Bawat hakbang ay nagtutulak sa kutsilyo ng mas malalim. Ang tunog ay kumupas habang umaakyat siya sa hagdan upang makasama si Rafael para sa kanilang gabi ng Netflix at alak. Umupo ako doon sa biglaang katahimikan. Ang lampara sa pagbasa ay naghagis ng dilaw na bilog sa paligid ng aking silya. Ang bahay ay umayos sa paligid ko. Ang mga lumang buto ay naglilikha ng ingay. Sa itaas, narinig ko ang tawanan. Ang tawanan nila, ang uri na madali kung hindi ka nagtataka kung saan ka matutulog sa susunod na buwan. Nakabukas ang libro sa sahig. Ang mga pahina ay kumulubot mula sa pagkahulog. Dahan-dahan akong yumuko. Ang aking arthritis ay nagpoprotesta at pinulot ko ito. Ang mga pamagat ng kabanata ay nakatingin sa akin kapag nagbaliktad ang magkakapatid. Ang kabalintunaan ay mapait sa aking bibig. Pinantay ko ang mga sirang pahina. Nanginginig ng bahagya ang aking mga daliri. Sumulat ang may akda tungkol sa mga pamilyang napunit dahil sa hidwaan, tungkol sa mga anak na tumigil sa pagkilala sa kanilang mga ama, tungkol sa mga anak na babae na pumili ng panig. Ngunit iba iyon, mga desperadong oras, o hindi ba? Ang framed photo ni Esther ay nakalagay sa aking nightstand. Ang kanyang ngiti ay nagyelo sa pilak. 5 taon na siyang wala, ngunit kinakausap ko pa rin siya minsan, humihingi pa rin ng payo sa kanya. Ngayong gabi, ang kanyang mga mata ay tila may tanong na hindi ako handang sagutin. Itinabi ko ang libro at inabot ang kanyang larawan. Ang metal frame ay malamig sa aking palad, ang bigat nito ay pamilyar, nakakabawas ligalig. Si Esther kasama ang kanyang damit panglinggo at ang kanyang matiyagang ngiti. Ang babaeng tumayo sa tabi ko sa loob ng 43 taon ng kasal, 3 pagkalaglag, at isang perpektong anak na babae. Isang perpektong anak na babae na nagbantalang na ilagay ako sa nursing home. Ang larawan ay lumabo habang napuno ang aking mga mata. Pumikit ako ng mariin, pinipigilan ang mga luha. Ang mga lalaking kasing edad ko ay hindi umiiyak, lalo na hindi dahil sa sarili nilang mga anak. Ngunit habang hawak ko ang larawan ni Esther, hindi ko maiwasang alalahanin kung kailan tila napakaiba ng lahat na puno ng pangako. Oktubre 2023, ang larawan ni Esther ay nagbalik sa akin sa linggo ng hapon na iyon nang magbago ang lahat. Nakaupo si Mela dito mismo sa kwartong ito, ngunit ito ang kanilang kusina noon, maliwanag at nakakaengganyo, amoy pot roast at posibilidad. Dad, magiging perpekto ito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang noong 7 taong gulang siya at nagmamakaawa para sa isang tuta. Magiging isa tayong malaking pamilya. Hawak ko ang aking coffee mug,
Gamit ang magkabilang kamay, pinag-aaralan ang kanyang mukha para sa anumang tanda ng pag-aalinlangan. Sigurado ka ba? Ayokong makasagabal sa sinuman. Makasagabal. Tumawa siya. Talagang tumawa. Inihagis ang kanyang ulo na parang nagkwento ako ng pinakanakakatawang joke sa mundo. Nagbibiro ka. Pinangarap namin ito. Tumango si Rafael nang may kasiglahan mula sa kabilang mesa. Ang kanyang tinidor ay huminto sa kalagitnaan patungo sa kanyang bibig. Makatwiran naman talaga, Ernesto. Bakit ka mag-iisa sa malaking bahay na iyon? Ang malaking bahay, ang bahay namin, kay Esther at sa akin. 4 na silid tulugan, 2 palikuran, ang kusina kung saan gumawa siya ng Christmas cookies sa loob ng 30 taon. Ang sala kung saan naglakad si Mela sa unang pagkakataon. Ang master bedroom kung saan huling huminga si Esther. Tiningnan ko si Mela noong araw na iyon. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tila tunay na kasabikan. At naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan mula noong libing ni Esther. Pag-asa. Ang pag-asa na marahil, hindi ko na kailangang gugulin ang natitirang mga taon ko sa pakikipag-usap sa mga walang laman na silid at pagkain ng frozen dinners para sa isa. Isipin mo, Dad. Inabot ni Mela ang kabilang mesa. Tinatakpan ang aking weathered hand ng kanyang makinis na kamay. Wala nang paghahalaman, wala nang pagwawalis ng niyebe, wala nang pag-iisa mo. Ang mga papel sa real estate ay malutong at opisyal. Itim na tinta sa puting papel na nagpapalit ng 40 taon ng mga alaala sa isang halaga ng pera. 10,000. Sapat na para sa down payment ni Mela. Sapat na upang masiguro ang kanyang dream house. Sapat na upang bilhin ang aking daan patungo sa kanyang buhay. Umupo ako sa aming lumang silid tulugan noong huling gabi, napapalibutan ng mga kahon na may tatak na kwarto ni Ernesto sa maingat na sulat kamay ni Mela. Ang silver frame na may larawan ni Esther ang huling bagay na inimpake ko. Maingat na binalot ito sa tissue paper na parang isang pangako na ginagawa ko sa aming dalawa. Ginagawa natin ang tama, sweetheart, hindi ba? Bulong ko sa larawan. Ang araw ng paglipat ay tila isang pagdiriwang. Tumulong sina Mela at Rafael sa pagdadala ng mga kahon. Ang kanilang chatter ay pumupuno sa katahimikan na bumagabag sa akin sa loob ng maraming buwan. Ang guest room, ang kwarto ko, ay pininturahan ng malambot na asul, ang paboritong kulay ni Esther. Si Mela mismo ang nagbitin ng mga Civil War prints ko, nakatayo sa isang stepladder habang hawak ko ang frame ng matatag. Perpekto, sabi niya. Umatras upang hangaan ang kanyang trabaho. Magiging perpekto ito, Dad. At sa loob ng ilang sandali, ito ay mga hapunan ng pamilya gabi-gabi. Ang pag-uusap ay dumadaloy na parang alak. Magtatanong si Mela tungkol sa araw ko, tungkol sa librong binabasa ko, tungkol sa mga kwento mula sa kanyang pagkabata. Tatalakayin ni Rafael ang balita, hihingi ng opinyon ko sa politika at baseball. Naramdaman ko ulit na ako ay kapaki-pakinabang, hinahangad. Ang unang buwan ay lahat ng ipinangako ni Mela. Gigising ako sa amoy ng kape at tunog ng mga boses, ang bahay ay buhay at may layunin. Sa gabi, manunood kami ng mga pelikula ng magkasama, magbabahagi ng popcorn, magdedebate ng mga plot points tulad ng pamilya na inakala kong nawala na ng tuluyan. Naalala ko ang eksaktong sandali na naniwala akong tama ang aking pinili. 3 linggo pagkatapos lumipat, kumatok si Mela sa aking pinto. Talagang kumatok ng marahan at nagtanong kung gusto ko siyang tulungan na magtanim ng mga tulip bulbs sa harap ng bakuran. Para sa tagsibol, sabi niya, may dumi na sa ilalim ng kanyang mga kuko. Isang bagay na aabangan. Nagtrabaho kami ng magkatabi sa sikat ng araw ng Oktubre. Nagpaplano ng hardin, nag-uusap tungkol sa mga kulay at oras ng pamumulaklak. Naramdaman ko ulit na ako ay isang ama, hindi lang isang bisita sa buhay ng iba. Ngunit ngayong gabi, hawak ang larawan ni Esther sa parehong kwarto kung saan naghihintay pa rin sa ilalim ng lupa ang mga tulip bulbs na iyon. Hindi ko maalala kung kailan huling kumatok si Mela. Hindi ko maalala kung kailan huli siyang nagtanong ng opinyon ko tungkol sa anumang mas makabuluhan kaysa sa kung gusto ko ang aking itlog na scrambled o over easy.
Ang silver frame ay nagpapakita ng lampara sa tabi ng kama. Ang mukha ni Esther ay lumalabo na parang isang mirage. Ibinabalik ko ang larawan sa nightstand. Ang aking mga daliri ay nagtatagal sa malamig na metal. Ngunit kailan tumigil ang ngiti? Bulong ko sa walang laman na silid. Lumipat ako mula sa kama patungo sa aking silya sa tabi ng bintana. Kailangang mag-isip ng malinaw. Sa labas, ang kalye sa suburban ay tahimik sa ilalim ng mga ilaw sa kalye. Bawat bahay ay may sarili nitong mga sikreto. Bukas, may magbabago sa driveway na iyon. Nararamdaman ko ito sa aking mga buto, tulad ng nararamdaman ko dati sa pagdating ng mga bagyo. Ang tanong ay bumagabag sa akin. Kailan tumigil ang ngiti? Enero 2024. Iyon ang unang lumitaw ang mga bitak. Nagsimula ito sa pagbati ni Rafael sa umaga. Sa loob ng ilang linggo, masaya siyang sumisigaw, "Magandang umaga, Ernesto," habang nagmamadali siyang dumaan kasama ang kanyang kape at laptop bag. Pagkatapos isang Martes noong Enero, hindi na lang niya ginawa. Nakatayo ako sa kitchen counter naghahanda ng aking oatmeal nang dumaan siya na parang ako ay isang kasangkapan. "Magandang umaga," inalok ko nang may pag-asa. Wala, ni isang sulyap. Kinumbinsi ko ang sarili ko na stressed siya sa trabaho, abala sa ilang project deadline. Ngunit ang katahimikan ay umabot sa mga araw, pagkatapos ay mga linggo. Di nagtagal, ang aming pagkikita sa kusina ay naging isang awkward dance. Ako ay nagsisikap na mapanatili ang normalidad habang tinatrato niya ako na parang isang hindi maginhawang balakid. Ang hapagkainan ang nagsabi ng totoong kwento. Sa loob ng maraming buwan, kumakain kami ng magkasama gabi-gabi, tinatalakay ang aming mga araw, nagbabahagi ng mga kwento, family meals, tawag ni Mela sa kanila. Pagkatapos unti-unti kong napansin na mas madalas akong kumakain mag-isa. Una minsan sa isang linggo, pagkatapos ay bawat gabi. Sa wakas, gabi-gabi. Mas maaga kaming kumakain, ipapaliwanag ni Mela kapag nagtanong ako. Ayaw naming abalahin ang oras mo sa pagbabasa. Ngunit naririnig ko sila sa kusina habang ina-microwave ko ang aking reheated portion. Ang kanilang pag-uusap ay dumadaloy ng malaya, binibigyang diin ng tawanan na hindi kailanman kasama ako. Ang tunog ay dinadala sa pamamagitan ng manipis na mga dingding na parang musika mula sa isang party na hindi ako inimbitahan. Pebrero ang nagdala ng mga bulong na pag-uusap, mga pinto na nagsasara kapag lumapit ako. Ang pangalan ko ay lumulutang sa bahay sa mahinang tono. Laging pinutol kapag napansin nila ako. Masyadong mahal na panatilihin. Nahuli ko isang gabi. Ang mga salita ay biglang huminto nang makita ako ni Rafael sa pasilyo. "Hey Ernesto," sabi niya. Ang kanyang ngiti ay masyadong maliwanag, masyadong pilit. "Kumusta ang libro?" Ang mga reklamo ay nagsimula noong Marso. Maliit na bagay sa simula. "Dad, maari mo bang hinaan ang volume ng TV?" Tanong ni Mela isang gabi. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na pinapalabas ko ito sa concert levels, sa halip na ang halos hindi naririnig na bulong na gusto ko. "Ang tatay mo ay laging nagiiwan ng pinggan sa sink," narinig ko si Rafael na sinasabi sa kanya mamaya sa linggong iyon. Nagsimula akong maghugas ng aking iisang mangkok at kutsara kaagad pagkatapos kumain. Tinutuyo ang mga ito, inilalagay ang mga ito bago sila makapagreklamo. Ngunit ang pagpuna ay nakahanap ng bagong mga target. "Siguro kailangan natin ng ilang house rules," mungkahi ni Rafael isang gabi noong Marso. Ang kanyang boses ay nagdadala ng autoridad ng isang taong nakikipag-usap sa isang problemang nangungupahan. House rules. Sa bahay ang pera ko ang tumulong bilhin. Pinanood ko ang aking mundo na lumiliit araw-araw. Ang aking mga gamit sa banyo ay misteryosong inilipat upang magbigay daan para sa mga guest supplies. Ang aking paboritong silya sa sala ay unti-unting nalibing sa ilalim ng kanilang mga pag-aari. Mga magazine, mga throw pillow, ang work laptop ni Mela, ang mga cabinet sa kusina ay muling inayos ng walang talakayan. Ang kape at cereal ko ay inilipat sa pinakamataas na istante kung saan nahihirapan ang aking kamay dahil sa arthritis na abutin. Ang aking silid-tulugan ay naging kanlungan ko, pagkatapos ay naging bilangguan ko. Natagpuan ko ang sarili ko na gumugugol ng buong araw sa loob ng 4 na dingding na ito, lumalabas lamang para sa mga pagkain at pagpunta sa banyo.
Ang bahay na nangakong magiging santuwaryo ko ay naging isang labyrinth ng mga awkward encounters at malamig na balikat. Ang pinakamasama ay hindi ang kanilang lumalaking puot. Ito ay ang sarili kong lumiliit na pagkatao. Naglakad ako sa eggshells, nagdududa sa bawat galaw, bawat salita. Ginawa ko ang sarili ko na mas maliit, mas tahimik, hindi gaanong napapansin, umaasang mabawi ang kanilang pag-apruba. Kailan ako tumigil sa pagiging pamilya at nagsimula sa pagiging isang problema? Ang mga pagbabago ay hindi nangyari magdamag. Unti-unti sila. Bawat pagbabago ay sapat na maliit upang bigyang katwiran. Bawat bagong paghihigpit ay makatwiran kapag tiningnan ng hiwalay. Ngunit magkasama sila ay nagpinta ng isang larawan na masyado akong takot na makita ng malinaw. Una, ito ay ang volume ng TV. Pagkatapos ay ang mga pinggan, pagkatapos ay ang schedule ng banyo, pagkatapos ay ang mga pattern ng paglalakad sa bahay, pagkatapos ang mismong hangin na hininga ko ay tila nakakainis sa kanila. Umangkop ako sa bawat bagong panuntunan, kumbinsido na ang pagsunod ay magpapanumbalik ng pagkakaisa, ngunit ang pagkakaisa ay hindi kailanman dumating. Sa halip, ginawa ko lang ang sarili ko na hindi nakikita habang nananatiling lubos. Masakit na naroroon. 3 buwan. Iyan ang tagal ng panahon na kinailangan para ang dream house ng aking anak ay maging bangungot ko. Ang makina ng kotse ay umungol sa driveway. Ang tunog ay pumuputol sa aking mga alaala na parang kutsilyo. Kakaiba. Ang Honda ni Mela ay naroroon na at ang truck ni Rafael ay nakaupo sa tabi nito. Hinila ko pabalik ang kurtina, sumisilip sa dilim. Magdadala ng mga sagot ang bukas na hindi ako sigurado na gusto kong marinig. Ang kislap ang unang tumama sa akin, nakakabulag na pilak, nakahahalina sa huli hapon na araw na parang salamin na nakadirekta sa aking mga mata. Lumabas ako upang tingnan ang koreo. 3 araw ng pag-iwas sa lahat mula noong banta ng nursing home noong Biyernes. Ngunit huminto ako sa kalagitnaan ng hakbang sa front walkway. Isang Audi Q5 ang nakaupo sa aming driveway. Ang driveway namin malinis, hindi pa nababago ang dealer tag na nakakabit pa rin na parang mga price tags sa mamahaling alahas. Hinarangan ng kotse ang karaniwan kong landas, patungo sa mailbox. Pinipilit akong lumibot dito para lang kunin ang electric bill at mga grocery store circulars. 3,000. Ang numero ay lumutang sa aking isip habang umiikot ako sa sasakyan. Isang daliri ang nagtuntun sa hood. Alam ko ang mga kotse. 40 taon sa konstruksyon ay nangangahulugang nagtatrabaho sa tabi ng mga lalaki na nag-uusap tungkol sa horsepower at monthly payments sa panahon ng lunch breaks. Kaninong magandang kotse ito? Bumukas ang pinto sa harap bago ko tapusin ang tanong. Si Mela ang unang lumabas, si Rafael ay nasa likod niya, parehong may mga ekspresyon na nakilala ko mula sa pagkabata. Ang tingin na makukuha niya kapag nagdadala ng report cards na puno ng A's, umaasa ng papuri. Akin, ang dibdib ni Rafael ay umumbok na parang nag-anunsyo lang siya ng promotion sa presidente ng kumpanya. Audi Q5, 3 milyong piso, fully loaded, bawat option. Nadulas ang koreo mula sa aking mga daliri. Ang mga envelope ay nakakalat sa semento na parang mga dahon ng taglagas. Yumuko ako upang kolektahin ang mga ito. Ang aking mga tuhod dahil sa arthritis ay nagpoprotesta habang kinakalkula ang mga mortgage payments sa aking ulo. 18 buwan. Ang kotse na ito ay kumakatawan sa 18 buwan ng mga mortgage payments. Hindi ba mas matalino na ilagay iyon sa mortgage? Ang mga salita ay umalis sa aking bibig bago ko mapigilan ang mga ito. Magiliw hanggat maaari ko itong gawin. Isang mungkahi mula sa isang taong nagmamalasakit sa kanilang kinabukasan sa pananalapi. Ang ekspresyon ni Mela ay nagbago ng mas mabilis kaysa sa harap ng panahon. Ang pagmamataas ay naglaho, pinalitan ng malamig na awtoridad na natutunan kong kilalanin sa loob ng mga nakaraang buwan. Dad, huwag kang makialam sa negosyo namin. Ang kanyang boses ay nagdala ng matalim na gilid ng isang babae na gumawa ng kanyang desisyon at hindi magpapahintulot ng mga tanong. Ang braso ni Rafael ay nakadikit ng may pagmamay-ari sa kanyang mga balikat, isang nagkakaisang front laban sa matandang lalaki na naglakas loob na magmungkahi ng responsibilidad sa pananalapi. Hindi ako nakikialam, dahan-dahan akong tumuwid.
Hawak ang nakakalat na koreo sa aking dibdib na parang armor. Nag-aalala lang ako tungkol sa... Tungkol sa ano? Humakbang si Rafael. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na lumampas ako sa hindi nakikitang mga hangganan. Matatanda na kami, Ernesto. Kaya namin ang aming sariling pananalapi. Ang kanilang sariling pananalapi ay binuo sa pundasyon ng pagbebenta ng aking bahay at buwanang kontribusyon sa mortgage. Umatras ako ng isang hakbang. Ang pisikal na pag-atras ay automatiko pagkatapos ng mga buwan ng pag-aaral ng aking lugar sa hierarchy na ito. Siyempre, kaya ninyo. Pinilit ko ang aking boses na manatiling pantay, neutral. Iyan ay isang magandang kotse. Ang papuri ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Walang laman na parang pangako sa kampanya. Bumalik ang nasisiyahang ngiti ni Mela. Ngunit patuloy akong pinag-aralan ni Rafael nang may pagod ng isang taong nagpoprotekta sa teritoryo. Karapat-dapat kami sa magagandang bagay, sabi ni Mela. Pinadaan ang kanyang kamay sa side mirror ng kotse. Nagsisikap kami. Nagsisikap sila sa isang pinagsamang kita na maaaring masakop ang kanilang mortgage nang walang tulong ko. Pinili nilang gastusin ang aking sakripisyo sa German engineering at leather seats habang nagbibilang ako ng barya para sa kape at nagtatagni ng mga kamiseta sa halip na bumili ng bago. Sigurado akong ginagawa ninyo, kinaya ko. Ang pag-uusap ay namatay doon, pinatay ng bigat ng hindi nabanggit na mga kalkulasyon. Umalis sila papasok sa bahay, marahil upang hangaan ang kanilang binili mula sa bintana ng sala. Naglakad ako patungo sa pinto sa harap, hawak ang koreo sa aking nanginginig na mga kamay. Ngunit ang aking isip ay nanatiling nakatuon sa mga numerong iyon. T3,000, 18 buwan ng mga mortgage payments, 6 na buwan ng buong pensyon ko, ang kanilang pagdiriwang ng luho habang binabantaan ako ng mga nursing homes. Pinulot ko ang nakakalat na mga envelope at naglakad patungo sa bahay. Ngunit ang aking isip ay nanatiling nakatuon sa mga numerong iyon. 3,000. 8:30 ang nakita ako sa aking maliit na mesa sa tabi ng bintana. Ang mga bank statements ay kumalat sa harap ko na parang ebidensya sa isang pagsubok. Sinubukan kong manood ng telebisyon pagkatapos ng hapunan. In-microwave ang mga tirang pagkain habang kumakain sila ng take-out Chinese sa itaas. Ngunit ang mga numero ay patuloy na umiikot sa aking ulo na parang mga buwitre. Ang aking salamin sa pagbasa ay dumulas pababa sa aking ilong habang inaayos ko ang mga dokumento sa chronological order. Ang mga gawi ng engineer ay mahirap mamatay. 6 na buwan ng mga mortgage payments, bawat isa ay dokumentado sa aking maingat na sulat kamay. 150,000 buwan-buwan na kinuha mula sa aking 115,000 pensyon, kasama ang 35,000 mula sa savings na kumonti sa bawat buwang lumilipas. Ang calculator ay nakaupo sa tabi ng aking coffee mug. Ang digital display nito ay nagpapakita ng brutal na aritmetika. Ang pagbebenta ng aking bahay, 10,000. Ang kanilang down payment ay sinigurado ng aking kabutihang loob. Idagdag ang 6 na buwan ng mga kontribusyon sa mortgage, isa pang 900,000. Kabuo ang investment sa kanilang pangarap, 10,900,000. Ang kanilang bayad sa kotse lamang ay sasakop sa aking buwan ng grocery budget sa loob ng 2 taon. Inilabas ko ang aking personal na ledger, ang maliit na notebook, kung saan sinusubaybayan ko ang bawat piso. 400 para sa mga groceries bawat linggo, iniinat ang ground beef at pasta sa mga pagkain na tumagal ng 3 araw. 100 para sa kape, isang maliit na bag buwan-buwan. Ang aking winter coat ay pinagsama-sama ng mga safety pins dahil ang 600 para sa isang bago ay tila maaksaya kapag kailangan nila ng tulong sa mortgage. Habang tinatanggihan ko ang aking sarili ng mga basics, gumastos sila ng 3,000 sa transportasyon. Ang Audi ay kumikinang sa ilalim ng ilaw sa kalye sa labas ng aking bintana. Nanunukso sa akin sa perpekto nito. Ibinenta ko ang aking Honda 3 buwan na ang nakalipas. Kinukumbinsi ang sarili ko na hindi ko kailangan ng 2 kotse sa isang sambahayan. Ang paglalakad sa parmasya at grocery store ay tila makatwiran para sa isang lalaking kasing edad ko. Exercise, sabi ko sa sarili ko. Ngayon, naintindihan ko ang totoong dahilan.
Kailangan nilang mawala ang kotse ko para magbigay daan sa luho nila. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang calculator. Ang plastik ay mainit mula sa aking pagkakahawak. Kailan ako naging personal nilang bangko sa halip na kanilang pamilya? Kailan nagbago ang aking sakripisyo mula sa pag-ibig patungo sa obligasyon, inaasahan sa halip na pinahahalagahan? Biniro ko ang bawat sentimo upang bayaran ang kanilang mortgage habang gumagastos sila ng 3,000 tuan sa isang kotse, bulong ko sa walang laman na silid. Ang tunog ng tawanan ay bumaba mula sa itaas, nagbibigay diin sa aking pag-iisa. Ipinagdiriwang nila ang kanilang binili habang ako ay nakaupo mag-isa sa ebidensya ng aking pagsasamantala. Ang bawat bank statement ay nagsasabi ng parehong kwento. Ernesto Lopez, kusang loob na biktima, nagpopondo sa lifestyle ng mga taong nakikita siya bilang isang pasanin. Tinuntun ko ang mga halaga ng bayad sa mortgage gamit ang aking daliri, naglalagay ng uka sa papel, 18 buwan. Ang kotse na ito ay kumakatawan sa 18 buwan ng aking sakripisyo, mga buwan ng maingat na pagtanggi habang nabuhay sila ng walang kahihinatnan. Ang aking worn leather wallet ay nakahiga sa tabi ng mga statement, halos walang laman maliban sa aking Medicare card at 500 sa cash. Lahat ng iba ay napunta sa kanila, sa kanilang mga pangarap, sa kanilang kinabukasan na tila hindi kasama ang pasasalamat o pangunahing paggalang, hindi nagsinungaling ang mga numero. Ang kanilang pinagsamang kita na 7,500,000 taon-taon ay madaling masakop ang mortgage nang walang tulong ko. Kinumbinsi nila ako na kailangan ako nang ako ay maginhawa lang, isang mapagkukunan ng pondo na may kasamang built-in guilt at obligasyon ng pamilya. Nakatayo sa tabi ng bintana, tiningnan ko ang kanilang nagniningning na investment. Bukas, magmamaneho sila papunta sa trabaho nang may luho habang naglalakad ako sa parmasya. Sa sapatos na niresoli ko ng 2 beses. Aayusin nila ang mga heated seats habang inaayos ko ang aking thermostat upang makatipid sa mga heating bills. Naglalaro ako ng maling laro sa kabuuan. Ang pagsasakatuparan ay umayos sa akin na parang isang malamig na kumot. Ang pag-ibig at pagsasamantala ay maaaring magsuot ng parehong mukha, magsalita ng parehong boses, humingi ng parehong sakripisyo. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa pasasalamat laban sa entitlement, paggalang laban sa pagpapaalis. Naramdaman nila ang entitled sa aking pera at hindi pinansin ang aking presensya. Ang equation ay hindi maaaring maging mas malinaw. Isinara ko ang mga statement at tiningnan ang kalendaryo sa aking mesa. Ang Hunyo 16 ay circled sa pula. Father's Day, 2 buwan na lang. Dumating ang linggo ng umaga na may pamilyar na bigat ng inaasahan. Nagbihis ako ng mas maingat kaysa sa karaniwan. Pinili ang aking pinakamahusay na casual shirt at naglaan ng labis na oras sa aking buhok. Ang Father's Day ay nararapat ng isang bagay na naiiba, isang bagay na mas mainit kaysa sa malamig na gawain na naging mga linggo namin. Sa tuktok ng hagdan, huminto ako upang makinig. Ang boses ni Mela ay lumutang mula sa kusina, masigla at maliwanag. Isang pag-uusap sa telepono, ang uri na nagpatigil sa akin bago bumaba. Ayaw kong makagambala sa isang bagay na mahalaga. Oscar, maligayang araw ng mga ama. Ang kanyang sigasig ay tumama sa akin na parang pagsikat ng araw pagkatapos ng mahabang gabi. Ito ang boses na naalala ko mula sa pagkabata, mula sa mga umaga ng Pasko at mga pagdiriwang ng kaarawan. Tunay na kagalakan, hindi rehearsed at nakakahawa. Pumunta ka mamaya para sa isang espesyal na hapunan. Ihahanda namin ang lahat, ang paborito mong pot roast at ang chocolate cake na gusto mo. Itinuwid ko ang aking kamiseta at sinimula ng aking pagbaba. Ang bawat hakbang ay sapat na sinadya upang ipahayag ang aking paglapit. Ang pag-asam ay binuo sa bawat salita na sinabi niya, bawat tawa na bumulwak mula sa kusina. Pagkatapos ng mga buwan ng malamig na pagpapalitan at mga business-like na pag-uusap, marahil ngayon ay magpapanumbalik ng isang bagay na nawala sa amin. 6 taro ay magiging perpekto. Magugustuhan ni Luisa ang mga bulaklak na pinili ko. Mga bulaklak,
espesyal na hapunan, paghahanda ng pagdiriwang. Ang puso ko ay umangat sa kabila ng lahat ng nangyari. Ang Father's Day ay nangangahulugang pagkilala, nangangahulugang pag-alala sa relasyon na mas mahalaga kaysa sa mga mortgage payments at tensyon sa bahay. Naabot ko ang pintuan ng kusina at naghintay. Ayaw kong makagambala sa kanyang mga plano, ngunit ipinuwesto ko ang sarili ko kung saan hindi niya mapapalampas ang aking presensya. Ang ilaw ng umaga ay nahuli ang kanyang kulay gintong buhok habang masigla siyang nagpapahiwatig kahit na hindi siya nakikita ni Oscar sa telepono. Magiging kahanga-hanga ito, patuloy niya. Isang tunay na pagdiriwang para sa isang taong karapat-dapat. Isang taong karapat-dapat. Ang mga salita ay nakabalot sa akin na parang isang mainit na kumot. Pagkatapos ng mga buwan ng pakiramdam na hindi gusto, marahil ngayon ay maaalala ko kung ano ang pakiramdam ng ipinagdiriwang sa halip na tiisin. Kita tayo mamaya, mahal kita. Ang tawag ay nagtapos ng may init na naramdaman ko ang sarili kong ngiti na nabubuo. Ako naman ngayon, ang sandali ko para sa pagkilala sa Father's Day mula sa anak na babae na minsan ay ang buong mundo ko. Lumingon si Mela, napansin akong nakatayo doon at inalok ang parehong padalos-dalos na tango na ibinigay niya sa akin tuwing umaga sa loob ng ilang linggo. Magandang umaga. Walang pagbanggit ng holiday, walang pagkilala sa kung anong araw ang ibig sabihin sa mga ama sa lahat ng dako. Parehong business-like na pagbati na ginamit niya sa isang hotel desk clerk. Magandang umaga, sagot ko. Naghihintay ng higit pa para sa init na pumuno sa kanyang boses, ilang sandali bago, para sa ilang maliit na pagkilala na ako rin ay isang ama na karapat-dapat sa pagdiriwang. Walang dumating, lumampas siya sa akin patungo sa dining room, nakatuon na sa kanyang susunod na gawain. Ang kagalakan ng tawag sa telepono ay nakalaan lamang kay Oscar, nakabalot at naihatid ng may tunay na pagmamahal. Para sa akin, mayroon lamang siyang standard na kagandahang loob ng isang landlord na kumikilala sa isang nangungupahan. Tumayo akong mag-isa sa kusina, hawak pa rin ang aking walang laman na coffee mug, habang abala siya sa bahay, gumagawa ng mga tunog ng paghahanda, mga pinto ng kabinet na nagbubukas, mga kawali na nagkakalampagan. Ang masayang kaguluhan ng isang taong lumilikha ng isang bagay na espesyal, ngunit hindi para sa akin. Nakatayo roon, hawak ang aking walang laman na coffee mug, naintindihan ko na sa bahay na ito ay may puwang lamang para sa isang ama na ipagdiwang at hindi iyon ako. Ang pagkilala na inasahan ko, ang init na binihisan ko upang matanggap, ay pag-aari ng iba. Bumalik ako sa aking kwarto at narinig ang mga tunog ng paghahanda na nagsisimula sa kusina. Ang mga pinto ng cabinet ay nagbubukas, ang mga kawali ay nagkakalampagan. Nagsisimula na ang pagdiriwang, ngunit hindi para sa akin. Sumara ang mga pinto ng kotse sa labas, sinundan ng mga nasasabik na boses na pumuputol sa hangin ng gabi. Itinuwid ko ang aking kamiseta at umalis sa aking kwarto. Sa unang pagkakataon mula noong umaga, hinila ng mga tunog na halos nakalimutan kong umiiral sa bahay na ito. Tunay na init at pagtanggap. Kinuyom ni Oscar ang aking kamay na parang matagal na kaming magkaibigan. Nagkikita ulit pagkatapos ng mga taon. Ang kanyang callous palm ay pamilyar mula sa mga dekada ng trabaho sa automotive. Ang lalaki ay nagtayo ng kanyang negosyo mula sa wala, nagretiro ng may dignidad at paggalang mula sa kanyang komunidad. Ernesto, kumusta ka? Matagal na kitang hindi nakita. Hinawakan ni Luisa ang aking braso habang sinisiyasat ang sala. Ang kanyang paghanga ay taus-puso sa halip na magalang. Ang ganda ng bahay ninyo. Ang decorating ay talagang kaibig-ibig. Pinanood ko si Mela na nagbago sa harap ng aking mga mata, naging isang tao na halos hindi ko nakilala. Nawala ang malamig na kahusayan na nakasanayan ko, pinalitan ng isang mapagbigay na hostess na tumawa sa mga kwento ni Oscar at nag-alaga sa kaginhawaan ni Luisa na parang isang debotong manugang. Dad, samahan mo kami para sa hapunan. Ang kanyang imbitasyon ay nagdala ng angkop na init ng pamilya, ginanap para sa isang madla, ngunit naisa katuparan ng walang kamali-mali. Salamat, napakabait niyan.
Pinanatili ko ang aking boses na nasukat, marangal. Pinapanatili ang maingat na distansya na itinuro niya sa akin sa loob ng mga nakaraang buwan. Lumabas si Rafael mula sa kusina, nagdadala ng mga gift bags ng may halatang seremonya. Ang kanyang dibdib ay umumbok sa kahalagahan ng anumang sorpresa na binalak nila. Ang hapagkainan ay nagniningning sa ilalim ng malambot na ilaw, pinalamutian ng mga bulaklak, at ang magandang tsina ay nakalaan para sa mga espesyal na okasyon. Ang aking place setting ay naghintay sa dulong-dulo ng mesa, naroroon, ngunit hindi kapansin-pansin. Ang silya ni Oscar ay nakaharap sa bintana, nakaposisyon na parang isang trono na may sariwang bulaklak na nakaayos sa likod niya. Ang kaibahan ay hindi banayad, ngunit pagkatapos, ang pagiging banayad ay hindi kailanman ang lakas ni Mela. Sa buong hapunan, nagtanong si Oscar tungkol sa aking kalusugan, ang aking pagbabasa, kung sinusundan ko ba ang baseball season. Nagtanong si Luisa tungkol sa aking arthritis, nagmumungkahi ng mga remedyo na nakatulong sa kanyang kapatid na babae. Tinrato nila ako na parang pamilya, na parang isang tao na mahalaga ang mga opinyon, na ang presensya ay nagdaragdag ng halaga sa pagtitipon. Pinapanood si Mela na panatilihin ang kanyang perpektong pagganap bilang manugang. Nagtaka ako kung ang mainit at mapagbigay na babaeng ito ay laging nasa loob niya, nakalaan lamang para sa mga taong hindi ako. Tumawa siya sa mga kwento ni Oscar sa automotive. Muling pinuno ang baso ng alak ni Luisa nang hindi tinatanong, naalala ang mga detalye tungkol sa kanilang mga gawain sa simbahan at tsismis sa kapitbahayan. Para sa kanila, siya ang lahat ng dapat maging isang anak na babae. Para sa akin, wala siyang iniligtas. Ang pot roast ay pambihira, malambot na mapuputol gamit ang tinidor. Ang pag-uusap ay dumaloy sa paligid ng mga paksa na kasama ang lahat maliban kung kailan ito lumiko patungo sa pananalapi, kung saan si Mela ay maayos na nagredirect patungo sa mas ligtas na mga paksa. Pinoprotektahan niya ang kanyang pagganap. Pinapanatili ang ilusyon ng pagkakaisa ng tahanan. Si Rafael ay gumanap ng kanyang sumusuportang papel ng perpekto, magalang sa mga opinyon ni Oscar, habang ipinapakita ang kanyang katayuan bilang provider sa pamamagitan ng kaswal na pagbanggit ng mga work projects at kamakailang mga pagbili. Iniwasan niyang banggitin ng direkta ang Audi, inililigtas ang revelation na iyon para sa maximum na epekto. Habang tinatapos namin ang pangunahing kurso, tumayo si Mela at inabot ang isang bagay sa likod ng kanyang silya. Iba ang kanyang ngiti ngayon, nasasabik, halos theatrical. Bago ang dessert, inanunsyo niya, mayroon kaming espesyal na sorpresa. Tinaas ni Mela ang kanyang champagne glass, ang kristal ay nakahahalina sa ilaw ng kandila na parang nakunan na starlight. Bawat mata ay nakatuon sa kanya habang nilalasap niya ang sandali, isang konduktor na naghahanda upang pamunuan ang kanyang orkestra sa pinakadramatikong paggalaw nito. Maligayang araw ng mga ama, Oscar. Narito ang mga susi sa bago mong kotse. Ang mga susi ng Audi ay tumama sa mesa nang may tunog ng metal na tila umaling-aungaw sa biglaang tahimik na silid. 3,000 sa German Engineering. Ipinakita ng may ganda ng isang taong nagbubunyag ng isang masterpiece. Tinitigan ni Oscar ang mga susi na parang sasabog ang mga ito sa kanyang palad. Ito, imposible ito. Hindi namin ito matatanggap. Tinakpan ni Luisa ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay malaki sa tunay na gulat. Mela, sobra ito. Hindi namin maaaring kunin ang isang bagay na napakamahal. Kakalokohan. Ang boses ni Mela ay tumunog ng may theatrical generosity. Naging parang tunay kayong mga magulang sa akin. Karapat-dapat kayo sa isang bagay na espesyal. Sumandal si Rafael, sinusuportahan ang engrandeng kilos ng kanyang asawa ng may halatang pagmamalaki. Akin na iyan, Oscar. Ang title ay nasa pangalan mo. Bayad na ang insurance para sa taon. Ang sukat ng kanilang regalo ay umayos sa mesa na parang isang mabigat na kumot. 3,000, higit pa sa aking taunang pensyon,
higit pa sa ginugugol ng karamihan sa mga tao sa kanilang mga down payments sa bahay. Ibinigay ng kaswal, masaya, sa isang lalaki na kilala nila sa loob ng 8 taon. At Dad, ang tono ni Mela ay lumipat sa business casual, ang paraan na maaari niyang ipaalala sa isang tao ang tungkol sa dental appointment. Ang mortgage ay kailangang bayaran sa linggo. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin sa pagitan ng mga champagne glasses at mga flower arrangements. Isang 3,000 na regalo na kaagad na sinundan ng isang paalala sa bayad sa mortgage. Ang juxtaposition ay napakatindi kaya tila sinadya, dinisenyo para sa maximum na kalupitan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tinidor, sinasalubong ang mga mata ng aking anak sa kabila ng maligayang mesa. Hindi ba ako karapat-dapat kahit sa isang maliit na regalo? Ang tanong ay lumabas ng mas tahimik kaysa sa inilaan ko. Nagdadala ng mga buwan ng naipong sakit at ang bigat ng mga sakripisyo na hindi niya kailanman kinilala. 4 na pares ng mata ang bumaling sa akin, naghihintay ng kanyang sagot. Hindi. Isang salita, inihatid ng may huling hatol ng isang judge's gavel. Walang paliwanag, walang paglambot, walang pagkilala na ang tanong ay nararapat na isaalang-alang, ang brutal na katapatan lamang ng isang taong tumigil sa pagpapanggap na nagmamalasakit sa aking damdamin. Ang tinidor ni Oscar ay nagyelo sa kalagitnaan patungo sa kanyang bibig. Ang baso ng alak ni Luisa ay nanginginig sa kanyang pagkakahawak. Maging si Rafael ay nagbago ng hindi komportable. Marahil ay kinikilala na ang kanyang asawa ay tumawid sa isang linya na nakikita ng lahat sa mesa. Ngumiti ako, isang maingat, kontroladong ekspresyon na sinanay ko sa mga salamin sa panahon ng aking pinakamalungkot na sandali sa bahay na ito. Ang ngiti ng isang lalaki na sa wakas ay nakatanggap ng kalinawan na hinahanap niya sa loob ng maraming buwan. Siyempre hindi. Dahan-dahan kong itinulak ang aking silya, ang bawat galaw ay sinadya at marangal. Paumanhin. Ang pasilyo ay umaabot sa harap ko na parang isang landas patungo sa kalayaan. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin ng mas malayo mula sa pagdiriwang na hindi kailanman kasama ako. Sa likod ko, ang katahimikan ay unti-unting nagbigay daan sa nerbiyos na pag-uusap habang sinubukan nilang magpanggap na walang makabuluhang nangyari, ngunit may nangyari. Isang bagay na pangwakas at hindi mababawi. Isang bagay na mangangailangan ng pagkilos sa halip na pagtitiis. Isinara ko ang pinto ng aking silid tulugan at narinig ang pagdiriwang na nagpatuloy nang wala ako. Tawanan, champagne corks, ang tunog ng mga taong nakalimutan na ako ay umiiral. Umupo ako sa aking kama at tumingin sa paligid ng silid na hindi kailanman naramdaman na parang tahanan. Tatindaw ang nagdala ng tunog ng mga umaalis na bisita. Mga pinto ng kotse, panghuling pamamaalam. Ang boses ni Oscar ay nagpapahayag ng naguguluhan na pasasalamat para sa isang regalo na hindi niya lubos na matanggap. Pagsapit ng 11:30, ang bahay ay umayos sa katahimikan. Ang aking pamilya ay natutulog pagkatapos ng kanilang gabi ng pagdiriwang at kalupitan. Umupo ako sa gilid ng aking kama, hindi na nakikinig sa kanilang mga tunog, ngunit gumagawa ng mga kalkulasyon. Mga kalkulasyon ng engineer, mga problem-solving equations na nagbabalanse ng sakripisyo laban sa gantimpala, investment laban sa return, pag-ibig laban sa pagsasamantala. Ang matematika ay simple. Ibinigay ko ang lahat at walang natanggap. Oras na para muling kalkulahin. Ang hating gabi ang nakakita sa akin na nagbubukas ng mga drawer ng may surgical precision, nagtitiklop ng mga damit sa paraan na itinuro sa akin ng hukbo. 40 taon na ang nakalipas. 2 maleta ang methodically na packed kasama ang mga mahahalagang bagay na maaaring magtayo muli ng isang buhay. Hindi gaanong naipon sa loob ng 6 na buwan ng pamumuhay sa guest room. Mula sa aking maliit na filing box, nagtipon ako ng mga dokumento na mahalaga, passport, social security card, bank cards, mga sertipiko na nagpapatunay ng aking pag-iral ng hiwalay sa kanilang mga mortgage payments. Lahat ng tumukoy kay Ernesto Lopez bago siya naging personal nilang ATM. Iniwan ko ang mamahaling relo
na ibinigay sa akin ni Mela noong nakaraang Pasko. Ang leather band nito ay hindi isinuot dahil naramdaman ko na kahit noon na ang mga regalo mula sa kanya ay may kasamang hindi nakikitang mga strings. Ang silver-framed photo ni Esther ay napunta sa maleta. Maiintindihan niya ang desisyong ito. Marahil ay ginawa niya ito noong nakaraang mga buwan. Ang sulat ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Masyadong maraming paliwanag ang magiging tunog na parang pagmamakaawa. Masyadong maliit ay tila padalos-dalos. Nagpasya ako sa mga salita na nagdadala ng bigat ng pangwakas nang hindi sinasakripisyo ang dignidad. Wala na ako. Sa oras na mabasa ninyo ito, itinitigil ko na ang pagbabayad ko sa inyong mortgage at papalitan ko ang aking huling habilin, Will. Pagod na akong maging personal ninyong ATM, Ernesto. Inilagay ko ito sa mesa ng kusina kung saan nila ito makikita muna. Binigat ng salt shaker na binili ni Mela upang tumugma sa kanyang perpektong table settings. Ang aking lagda ay mukhang formal. Pangwakas, ang marka ng isang lalaki na nagsasara ng mga account sa halip na nagbubukas ng negosasyon. Ang smartphone taxi app ay gumana ng mahusay sa 2:30 ng umaga. Nangangako ng pagdating sa loob ng 50 minuto. Sapat na oras para sa mga huling paghahanda, huling sulyap sa isang lugar na nangakong maging tahanan. Ngunit naging bilangguan na pinunduhan ng sarili kong kabutihang loob. Dinala ko ang mga maleta ng isa-isa. Pinapaliit ang ingay na maaaring magising sa pamilya na natutulog ng mapayapa sa itaas. Ang bawat hakbang sa pasilyo ay naramdaman na mas magaan kaysa sa huli, na parang nagpapalaya ako ng bigat na hindi ko napagtanto na dinadala ko. Ang pinto sa harap ay nagsara sa likod ko ng may malambot na click na tumunog na parang kalayaan. Walang dramatikong pagsara, walang panghuling komprontasyon, walang theatrical exits, ang tahimik na pag-alis lamang ng isang lalaki na natutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging kailangan at pagiging ginagamit. Ang taxi ay sumama sa highway at binigyan ko ang driver ng address ng motel sa Palayan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, wala akong ideya kung ano ang dadalhin ng bukas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, iyon ay naramdaman na parang kalayaan. Ang clerk ng motel sa Palayan ay halos hindi tumingin mula sa kanyang crossword puzzle habang papalapit ako sa front desk. Ang aking dalawang maleta ay sumusunod sa likod ko na parang tapat na mga kasama. 3:00 ng umaga ang naglabas ng mga mahahalagang transaksyon. Walang small talk, walang tanong tungkol sa mga pangyayari na nagdala ng mga matatandang lalaki sa motel sa mga oras na hindi makadiyos. Ilang gabi kayong mananatili? 1 linggo sa ngayon, posibleng mas matagal. Inilagay ko ang aking credit card sa card counter. Nilalasap ang simpleng pagkilos ng paggawa ng sarili kong mga desisyon sa pananalapi. Ang kwarto 127 ay naamoy ng industrial cleaner at posibilidad. Single bed, maliit na mesa, telebisyon na nakamount sa dingding na parang isang bintana sa mga mundo na maaari kong galugarin muli. Isinabit ko ang aking mga damit sa makitid na aparador ng may military precision. Ang bawat kamiseta ay spaced ng pantay. Ang bawat pares ng pantalon ay may tiklop ng maayos. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, natulog ako nang hindi nakikinig para sa mga yapak sa mga pasilyo na hindi akin. Ang Lunes ng umaga ay nagdala ng 17 missed calls at 11 voicemails. Ang digital evidence ng kanilang gulat ay bumagsak sa aking phone screen na parang bumabagsak na mga domino. Nakikinig ako sa unang mensahe. Ang boses ni Mela ay stretched thin sa hindi paniniwala. Pagkatapos ay pinatay ang aparato ng tuluyan at inilagay ito ng nakaharap pababa sa desk drawer. Aking pagpipilian ngayon, aking schedule, aking katahimikan. Ang legal na distrito ng downtown ay abaz sa layunin na tumugma sa aking sarili. Ang opisina ni Atay Sir Marisa Lopez ay sumakop sa ika-50 na palapag ng isang gusali na nagsalita ng kakayahan sa halip na flash. Eksakto kung ano ang kailangan ko para sa negosyo sa umaga. Sigurado ka ba tungkol sa desisyong ito, Mr. Lopez? Ang panulat ni Atay Sir Marisa
ay nakalutang sa ibabaw ng mga dokumento ng pagbabago ng will, ang kanyang propesyonal na tungkulin ay nangangailangan ng isang huling kumpirmasyon. Talagang. Sinalubong ko ang kanyang tingin ng hindi nag-aalinlangan. Gumawa siya ng kanyang pinili nang piliin niya ang kalupitan sa halip na kabaitan. Ang bagong will ay elegante sa pagiging simple nito. Ang simbahan ni Esther ay tatanggap ng malaking bahagi ng aking estate na may mas maliit na halaga na itinalaga para sa mga organisasyon ng veterans at lokal na library. Ang pangalan ni Mela ay hindi lumabas saan man sa 20 pahinang dokumento. Ang iyong anak na babae ay makakatanggap ng formal na abiso ng mga pagbabagong ito sa loob ng 30 araw. Paliwanag ni Atty. Marisa, inilabas ang mga papel sa kabila ng kanyang mahogany desk. Nilagdaan ko ang bawat pahina gamit ang matatag na kamay ng isang lalaki na nagtatayo sa halip na sumisira, lumilikha ng hustisya sa halip na naghahanap ng paghihiganti. Ang tinta ay mabilis na natuyo. Sinasara ang mga desisyon na dapat ay ginawa maraming buwan na ang nakalipas. Naglalakad pabalik sa motel sa Palayan. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan mula noong kamatayan ni Esther. Pag-asam para bukas, hindi ang takot na kasama ng bawat umaga sa bahay ni Mela, ngunit tunay na pagkamausisa tungkol sa kung ano ang maaari kong piliing gawin sa mga oras na darating. Ang silid ng motel ay nagbago magdamag mula sa pansamantalang kanlungan patungo sa launching pad. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsaliksik ng mga pagpipilian sa pabahay sa Bellevue. Isang tahimik na suburb 20 minuto sa timog. Mga bahay na may hardin, mga lugar kung saan ang mga kapitbahay ay nagmamalasakit sa kanilang sariling negosyo habang nananatiling magalang. Habang ang mga anino ng hapon ay umaabot sa parking lot, naglakad ako sa maliit na parke sa tapat ng motel, dala ang librong sinimulan kong basahin sa aking unang gabi ng kalayaan. Ang sikat ng araw sa umaga ay naramdaman na naiiba sa aking mukha, mas mainit, mas nakakaengganyo. Setong araw ng mapayapang gawain ang naitatag sa kanilang sarili sa oras na nahanap nila ako. Kape sa 6 Moiraha, almusal sa diner sa tabi, paglalakad sa umaga patungo sa parke, kasama ang anumang aklat na kasalukuyang humahawak sa aking atensyon. Ang Sabado ng hapon ang nakakita sa akin sa aking karaniwang upuan. Abala sa isang biography ni Eisenhower nang salakayin ng kanilang desperadong enerhiya ang aking santuwaryo. Naramdaman ko sila bago ko sila nakita. Ang frantic quality ng mga taong ang maingat na itinayo na mundo ay gumuho magdamag. Ang Honda ni Mela ay nakaupo ng baluktot sa parking space, inabandona sa halip na nakapark. Sa pamamagitan ng aking peripheral vision, pinanood ko silang lumapit na parang mga storm clouds na nagtitipon ng momentum. Dad, humihingi ako ng tawad. Nagkamali kami. Pakiuwi na. Ang mga luha ni Mela ay nagsimula bago siya umabot sa aking upuan. Ang kanyang makeup ay umaagos sa mga paraan na nagpapahiwatig na hindi ito ang kanilang unang pagtatangka na hanapin ako ngayon. Gumalaw siya sa jerky motions ng isang taong nagpapatakbo sa caffeine at gulat sa halip na tulog. Isinara ko ang libro ng maingat, minarkahan ang aking lugar gamit ang resibo na ginagamit ko bilang bookmark. Hindi na ito ang tahanan ko, Mela. Si Rafael ay dumating ng may lahat ng pagiging banayad ng isang freight train. Ang kanyang karaniwang swagger ay pinalitan ng isang bagay na papalapit sa kawalan ng pag-asa. Matandang lalaki, hindi mo ito maaaring gawin sa amin. May mortgage kami. May mortgage kayo. Pagwawasto ko, dahan-dahang tumayo at pinunasan ang imahinasyong alikabok mula sa aking pantalon. May kalayaan ako. Ang katotohanan ng aking mga salita ay tumama sa kanila na parang malamig na tubig. Sa loob ng maraming buwan, kinumbinsi nila ang kanilang sarili na ang aking suporta ay obligasyon sa halip na regalo, permanente sa halip na may kondisyon. Ang pag-alis ng pondo ay nagwasak sa kanilang mga pagpapalagay tungkol sa kung paano gumagana ang mundo. Magbabago kami. Ang boses ni Mela ay basag sa pagod ng mga pangako na hindi niya kailanman inilaan na panatilihin. Tratuhin ka namin ng mas mahusay. Isasama ka namin sa lahat. Tiningnan ko ang aking anak. Talagang tiningnan siya.
at nakita ang kawalan ng pag-asa na nakasuot ng maskara ng pagsisisi. Hindi kalungkutan para sa sakit na idinulot niya, ngunit gulat tungkol sa mga kahihinatnan na kinakaharap niya ngayon. Ang pagkakaiba ay mahalaga ng higit pa kaysa sa maaari niyang maunawaan. Bumibili ako ng sarili kong bahay sa Bellevue, sabi ko ng tahimik. Pinapanood ang kanilang mga mukha na nagrehistro ng bagong impormasyong ito. Sa wakas ay masaya ako. Ang galit ni Rafael ay sumabog na parang isang pressure valve na naglalabas ng singaw. Ikaw, makasariling matandang hangal, paano ang investment namin? Paano ang mga plano na ginawa namin? Mga plano na ginawa ninyo nang hindi kumonsulta sa akin. Sagot ko, ang aking boses ay matatag na parang granite. Mga investment na ginawa ninyo gamit ang pera ko habang tinatrato ako na parang isang hindi tinatanggap na bisita. Sinubaybayan nila ako sa pamamagitan ng mga credit card records. Marahil ay umupa ng isang tao upang bantayan ang motel hanggang sa maging predictable ang aking gawain. Ang pag-iisip ng kanilang kawalan ng pag-asa na nagtutulak sa kanila sa pagsubaybay ay magpapatawa sa akin kung hindi lang ito nakakaawa. Please, Dad. Inabot ni Mela ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay humahawak na parang isang taong nalulunod. Pamilya tayo. Hindi binabantaan ng pamilya ang bawat isa ng mga nursing homes, sabi ko. Magiliw, ngunit matatag. Inalis ang kanyang kamay mula sa aking manggas. Hindi gumagastos ang pamilya ng 3,000 sa mga kotse habang humihingi ng mga mortgage payments mula sa mga pensioner. Ang mga salita ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang hatol na hindi nila maaaring iapela. Kinuha ko ang aking libro at tiningnan silang dalawa nang may isang bagay na papalapit sa awa. Huwag ninyo akong hanapin ulit. Naglakad ako pabalik sa aking silid ng motel at tinawag ang real estate agent na nakikipagtulungan ako. Handa na akong gawin ang offer na yon sa bahay sa Bellevue. Sinabi ko sa kanya na naghihintay ang kinabukasan. Ang Oktubre ay nagdala ng uri ng umaga na nagparamdam sa paghahalaman na parang pagmumuni-muni. 4 na buwan sa sarili kong bahay ang nagtatag ng mga ritmo na nakalimutan kong umiiral. Kape sa pagsikat ng araw, pag-aalaga ng mga kamatis at marigolds bago maging masyadong mainit ang araw. Paglalakad sa gabi sa mga kapitbahayan kung saan kumakaway ang mga tao nang hindi umaasa ng pag-uusap. Dumating ang sulat mula kay Attorney Marisa Lopez noong Martes na halo sa mga utility bills at grocery store circulars na parang anumang iba pang piraso ng ordinaryong koreo. Ngunit ang mga nilalaman nito ay nagdala ng bigat ng nakumpletong hustisya. Ang likas na kahihinatnan ay sa wakas ay nahuli sa mga pagpipilian na matagal ng overdue para sa pagtutuos. Ang mga proseso ng foreclosure ay natapos noong nakaraang buwan, isinulat ni Attorney Marisa sa kanyang tumpak na sulat kamay. Ang iyong dating tirahan ay ipinagbili sa auction. Akala ko ay dapat mong malaman. Inilagay ko ang sulat sa aking mesa sa kusina. Ang aking mesa sa kusina sa aking kusina sa bahay na pinili ko at binili gamit ang pera na kinita ko at naramdaman ang isang bagay na papalapit sa kapayapaan na umayos sa akin na parang isang paboritong kumot. Nawalan sila ng lahat dahil hindi nila kailanman natutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkamit at pagkuha. 3 missed mortgage payments ay sapat na. Kung wala ang aking buwanang kontribusyon, ang kanilang pinagsamang kita ay hindi maaaring masakop ang lifestyle na binuo nila sa aking sakripisyo. Ang OD ay narepossessed muna, pagkatapos ay ang bahay na hindi kailanman naramdaman na parang tahanan pa rin. Ayon sa mga source ni Attorney Marisa, lumipat sila sa isang maliit na apartment sa kabila ng bayan. Ang kanilang kasal ay strained ng mga panggigipit sa pananalapi na hindi nila kailanman natutunan na pamahalaan ng walang subsidy ko. Sina Oscar at Luisa ay pinanatili ang kotse, isang regalo na ibinigay sa pag-ibig sa halip na manipulasyon, ngunit walang inalok na karagdagang suporta sa mga anak na nagwaldas ng kabutihang loob ng kanilang lolo. Ang ilang mga relasyon ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa kanilang halaga pag ninilay ko. Pinapanood ang isang kardinal na nagtatayo ng pugad nito sa puno ng maple na itinanim ko
noong nakaraang buwan. Naiintindihan ng ibon ang isang bagay tungkol sa kalayaan na tumagal sa akin ng kumpasepkino taon upang matutunan. Ang aking hardin ay dumarating ng maayos, mabigat ang mga kamatis sa baging. Ang mga bulaklak ay namumulaklak sa mga kulay na pinili ko dahil nagpapangiti sila sa akin. Walang pumuna sa oras na ginugol ko sa pag-aalaga ng paglago. Walang humingi ng paliwanag para sa aking mga pinili. Walang nagtrato sa aking presensya na parang isang hindi kaginhawaan na nangangailangan ng pagtitiis. Ang telepono ay tumunog paminsan-minsan. Mga telemarketers karamihan, minsan mga kapitbahay, nag-aanyaya sa akin sa mga block parties o mga community events. Sinagot ko kung kailan ko gusto at hinayaan itong tumunog kung kailan hindi. Mga revolusyonaryong konsepto na tumagal ng mga buwan upang maramdaman na natural. Tinatapos ang aking kape, hinugasan ko ang tasa sa sarili kong sink at bumalik sa aking hardin. Mayroon pa ring trabaho na gagawin bago ang taglamig at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sabik akong gawin ito. Nawalan sila ng lahat at sa wakas ay natagpuan ko ang kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impresyon ng kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Wakas ng file text plain.